Love Serye TV. Billionaire's Playful Engagement. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Isa, I want you to know that I love you. Ani JM kay Isa. Napaka-romantiko ng lugar na kinaroroonan nila. Nasa isang hardin sila na napapaligiran ng magandang bulaklak. Oh JM, I don't know what to say. Anang dalaga. Nabibigla siya sa mga pangyayari. Isa lamang siyang tagahanga ng binata kaya hindi niya mapaniwala ng sinasabi nito sa kanya na mahal daw siya nito. Just say you love me too. Puno ng pag-asam na saad nito. Mula noon pa ay wala na akong ibang pinangarap kundi ikaw lamang, JM. Tanging ikaw lang. Nanggigilid ang mga luhang pahayag niya. Ibig sabihin niyan ay mahal mo rin ako. Masiglang tanong nito. Ikaw ba'y siguradong mahal ako? Sa halip ay tanong niya rito. Hindi ko sasabihing mahal kita kung hindi naman iyon yung nararamdaman ko. Sagot naman ng binata. Oh JM, mahal din kita. Mahal na mahal. Masayang sambit niya na tumayo upang yakapin ito. Gumanti ito ng yakap sa kanya. Matapos ang ilang sandali ay marahang inalis si JM ang kamay niya sa leeg nito. Titig na titig ito sa kanya. Marahang pinaglandas nito ang daliri sa kanyang malalambot at mapupulang mga labi. Tumaas baba ang dibdib niya sa matinding kabang nararamdaman. Mukhang matutupad na ang pangarap niyang mahalikan nito. Kung noon ay sa larawan lamang niya ito nahahalikan, sa pagkakataong iyon ay magiging totoo na. Unti-unting lumalapit ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Mahal kita, Isa. Mahal rin kita. Anito na pumikit. Nararamdaman niya ang mainit na hininga nito. Isa? Ang boses na iyon ang tiyahin na nagpagising kay Isa. Pupungas-pungas na nagdilat siya ng mga mata. Chang? Chang naman eh. Kamot ang ulong reklamo niya. Sa loob-loob niya, kung hindi siya ginising ng kanyang tiyahin, malamang ay nahalikan na siya ni JM. Bumangon ka na riyan at palitan mo si Laika sa pagbabantay sa palengke. Pagkatapos mong mag-ayos dito. Anang kanyang tiyahin bago ito lumabas ng kanyang silid. Opo, Chang. Sagot niya. Tulad ng bilin ng kanyang tiyahin at lagi naman niyang ginagawa tuwing Sabado at Linggo, ay nagtutungo na siya sa palengke upang palitan sa pagbabantay ang pinsan niya. May PE class ito kaya tuwing Sabado ng hapon ay siya ang naroroon. Ansyang naman niya ay sumasideline ng paglalaba o di kaya ay nagrarasyon ng mga gulay sa kalapit nilang lugar. Doon lamang sila kumukuha ng pangunahing kinabubuhay nila. Ang nag-iisang tiyahin na kapatid ng kanyang ina ang nagpalaki sa kanya. Maaga siyang naulila sa ina. Namatay ito sa panganganak sa kanya. Ang ama naman niya ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita. Kahit daw ang tiyahin at ang mga magulang ng kanyang ina ay hindi nakita ang kanyang ama. Masyado daw malihim ang kanyang ina. Basta umamin na lamang daw ang kanyang ina na buntis ito at hindi binanggit pa kung sinong lalaking nakabuntis pa. Kaya naman may lihim siyang galit para sa kanyang ama. Ni hindi man lamang ito nag-effort na hanapin silang mag-ina. Ni hindi nga siguro nito alam na patay na ang ina niya. At marahil din ay hindi nito alam na nagkaroon ito ng anak sa kanyang ina. Sa isip ay nakatatak na sa kanya na isang manloloko ang kanyang ama. Pinaglaruan lamang nito ang kanyang ina. Magkano sa mga prutas at gulay mo, Neng? Tanong ng isang matandang babae kay Isa. Alin po dyan? Tanong niya na inaayos ang pagkakasalansan ng mga gulay. Tinuro ng matandang mga kailangan nito. Sinasagot naman niya iyon. Sige, kukuhanin ko lahat yan. Anang matanda. Napangiti si Isa. Mukhang maaga siya makakapagsara ng tindahan ngayon. Abay halos pakyawin ng matanda mga paninda niya. Nako, maraming salamat po. Pakli niya ng abutan niya ng bayad ito. May sasakyan po ba kayo? Tanong niya rito. Umiling ito. Pero may kasama po ba kayo? Muling tanong niya. Tiyak niyang mahihirapan sa pagdadala ang matanda sa mga pinamili nito. Wala nga eh, sagot nito. Sandali siya nag-isip pagkatapos ay, taga saan po ba kayo? Sinabi nito ang lugar. Taga kabilang baryo ang matanda. Hindi naman iyon kalayuan. Nga lamang ay hindi maganda ang daan patungo roon. Hindi sementado at makitid pa ang kalsada. Bukod pa sa pulos sa lahiban ng madadaanan, palibhas ay dulong bahagi na iyon ng bayan nila. Hindi hubat masukal ang daan patungo roon? Tanong niya sa matandang babaeng nagpakilalang Lola Meli. Tumango ito. Hindi pa kasi naaasikaso ang pagtatabas ng mga matataas na damo roon para matamnan ng mga palay.
May bahayan pa pala ron? Mahinang bulong niya. Narinig pala yun ni Lola Melly. Kung kaya natawa ito, pribadong lugar ang sinasabi nito at matagal nang walang nag-aasikaso. Dati iyong palayan. Nagtungo sa ibang bansa ang pamilya nagmamay-ari niyon. Matagal na natenga ang lupa kung kaya naging masukal ang lugar. Nabili iyon ng pamilyang pinagtatrabahuhan ko at isang bahay pa lamang ang nakatayo roon. Sa mismong dulo niyon ay nakatayo ang bahay bakasyonan ng mga Villas. Villas? Tanong niya. Walang iniisip kung saan niya narinig ang apelidong yon. Sige, salamat ining. Mauna na ako. Akman tatalikod na ang matanda ng awatin niya ito. Ihahatid ko na po kayo. Pakli niya. Sigurado ka ba, Neng? Nakita niya ang pagkamangha sa mukha nito. Pinakiyaw naman po ninyo mga paninda ko kaya ihahatid ko na kayo. Nakangiting sagot niya. Masukal ang daraanan doon. Pagbibiro nito. Napatawa si Isa. Inayos niya muna mga paninda bago isinara ang tindahan. Sa isip ay hindi na magagalit ang tiyahin kung maaga siyang magsara dahil madami naman siyang napagbilhan. Ilang taon ka na, Neng? Tanong ng matanda habang sakay sila ng tricycle. 21 po. Magalang na sagot ni Isa. Nag-aaral ka pa ba? Graduating na po ako sa college. Nakangiting sagot nito. Bahagi kayo ng alaga ko. Nakangiting pakli ng matanda habang pinagmamasdan siya. Ano bang alaga nyo? Tanong niya. Napahagalpak ng tawa si Lola Melly sa tanong niya. Hindi aso o pusa ang tinutukoy kong alaga. Ang ibig kong sabihin ay ang binata ko. Natatawang pagtatama nito. Anak niyo po ba o apo? Wala sa nabanggit. Naiiling lamang si Isa. Mukhang matchmaker pa yata si Lola Melly. Uuwi iyon tuwing weekends. Yun nga lamang ay masyado ng gabi at maaga naman kong umalis para lumuwas muli ng Maynila. Napatango na lamang siya. Humigit kumulang ay 20 minutos ang itinagal ng biyahe nila. Mas mabilisan ang biyahe kung sementado ang kalsada. Namangha pa si Isa nang huminto ang tricycle sa tapat ng mataas na gate. Dito po kayo nagtatrabaho? Hindi makapaniwalang tanong ni Isa. Si Lola Melly ay kasalukuyan nagbabayad ng driver sa tricycle. Ako ang nangangasiwa dito sa villa. Nakangiting sagot ng matanda. Bale ako ang pinagkakatiwalaan nila dito. Dagdag pa ng matanda. Iginala ni Isa ang paningin. It was not an ordinary house. Noon lamang siya nakakita ng ganoong kalaking bahay sa lugar nila o mas tamang sabihin sa tanang buhay niya. Mansyon nga yata yun eh. Abay kasya yata kahit 5 doble ng maliliit na bahay nila sa malaking bahay na iyon. Tinangala niya ang kulay abuhing gate. Sa tuktok na iyon ay may nakasulat na Villa Villas. Nagpatiuna si Lola Melly sa paglalakad. Puno ng paghanga nakasunod lamang si Isa. Bit-bit ang ibang pinamili ng matanda. Nakakailang hakbang pa lamang si Isa nang matigilan. Huli na ng kanyang maisip na hindi niya dapat pinaalis ang tricycle. Tiyak niyang wala magtutungong tricycle doon kung wala ring maihahatid ang mga ito. Doon siya nalingunan ng Lola Melly. Tila nahulaan naman ito ang tumatakbo sa isip niya. Halika, pasok ka muna. Tiyaya sa kanya nito. Ipahahatid na lamang kita kay Tony. Siya ang kasama ko sa palengke kanina. Nga lamang ihinatid niya lamang ako dahil nagtungo siya ng bayan. Mamaya lamang ay naririto na yon. Anito. Pero, pag-aatubili niya. Sus, halika, samahan mo ako magmerendal. Bale, may pasasalamat ko sa iyo at hinatid mo ako rin eh. Nakangiting sabi pa ng matanda. Nagpaunlak naman siya. Isa pa ay nanghihinayang rin siya kung palalagpasin niya ang pagkakataon na makapasok sa malaking bahay na yon. Sa likod bahay dumaan si Lola Melly. Nakasunod lamang siya rito. Lalo namang si Isa ng pagpasok nila ay tumambad sa kanya nakapakagandang kusina. Kusina pa lamang ay halos kasinlaki na ng buong bahay nila. Wow! Palatak niya. Nakangiting inilapag ni Lola Melly ang pinamili nito. Inilapag rin ni Isa ang hawak niyang bayong sa mesa. Pulos mamahalin ang kagamitan sa kusina. Sa telebisyon niya, lamang nakikita ang mga yon. Abay napakayaman pala ng may-ari ng bahay na ito. Komento niya. Bago nilapitan ang isang kasangkapan at hinawakan iyon. Nang lingunin niya ang matanda ay nakangiting napatingin ito sa kanya. Pasensya na po. Hinging paumanhin niya. Ano bang dapat ihingi ng pasensya? Nakangiting sabi ni Lola Melly. Ganyan din naman ako nun. Sabi pa nito. Muling napasipol si Isa nang iikot niya ang paningin sa kusina.
Kusina pa lamang iyon ay hangang-hanga na siya. What more kung makita niya ang kabuuan ng malaking bahay. Kung hindi nga lamang nakakahiya kay Lola Meli, malamang ay gusto niya makita pati na ang sala o kabuuan ng malaking bahay na iyon. O siya, maupo ka na at magmerendal muna tayo. Wika ni Lola Meli. Binuksan nito ang ref at may kinuha roon. Iniinit muna nito iyon sa microwave bago inihain sa kanya. Ilang sandali pa ay magkasalo na silang dalawang kumakain ni Lola Meli ng ginataang bilo-bilo. Nakakatuwa ka namang kumain. Nakangiting komento ni Lola Meli sa kanyang maganang pagkain. Masarap po kasi Nakangiti rin na sabi niya na itinaas pa ang mangkok na halos ubos na ang laman niyon. Tuwang-tuwa naman si Lola Meli. Hala, sige at kumain ka lamang dyan at uhugasan ko lamang itong mga gulay na pinamili ko. Ani Lola Meli na tumayo at tinungo ang lababo. Kayo lamang po ba dito? Tanong niya habang sinusubo ang huling laman ng mangkok. May kasama ako, si Tony, yung driver. Hindi lumilingon sagot ni Lola Meli. Wala na ho bang iba? Kayo lamang po bang dalawa ni Mang Tony? Usisa pa niya. Tumango ito. Ibig kong sabihin kayo naglilinis ng buong kabahayan? Nanlaki ang mga matang tanong niya. Oo nga't malakas pa si Lola Meli. Pero ang maglinis ng napakalaking bahay ay hindi nito kakayanin. Tinapos muna ni Lola Meli ang paghuhugas ng gulay bago siya nilingon nito. Wala naman masyadong linisin dito, Ineng. Natatawang sagot ng matanda. Ha? Nakangiting napapailing si Lola Meli sa reaksyon niya. Wala naman tao kaya hindi makalat. Tsaka may nagtutungo rito na siyang naglalaban ng mga kortina. Paglalaba lang ang hindi ko talaga kayang gawin. Pero yung paglilinis din lamang naman ay malakas pa ako. Anang matanda. Napatango na lamang siya. Matapos kumain ay dinala ni Isa ang mangkok sa lababo. Si Lola Meli ay kasalukuyang inilalagay ang hinugasang gulay sa vegetable chiller. Ako na lang bahala maghugas niyan. Saway ni Lola Meli sa kanya. Nako, Lola Meli naman. Aniya na natatawa pa. Isang mangkok lamang ito, ano ka ho ba? Ako na ho. Nagpapaubaya naman ang matanda. Abay dito ka na lamang kaya maghapunan. Alok ni Lola Meli sa kanya makalipas ang ilang sandali. Nako, masyado na po akong binusog sa isang masarap na merienda. Tanggi niya. Wala yon, napakabait mo kasing bata. Mano kasi natutuwa talaga ako sa'yo. Nakangiting pahayag nito. Natawa siya. Mukha ho kayong masayahin. Mukha po ba akong payaso? Pakengkoy na tanong niya na lalong ikinatawa ng matanda. Hayaan ho ninyo at sa susunod na alokin niyo ako para sa hapunan ay hindi ko natatanggihan. Baka lang ho kasi hinahanap na ako ng tiyahin ko. Napatingin sa oras ang pambisig si Lola Meli. Tulog pa kasi yung alaga ko. Hintayin mo na kaya magising at nang maipahatid kita sa inyo, sabi ni Lola Meli. Naku, hindi na ho. Nakakahiya naman ho sa alaga ninyo. Tanggi niya. Sandali nag-isip si Lola Meli. Magsasalita na sana ang matanda na makarinig sila ng pagparada ng sasakyan sa labas. Si Tony na yan, ani Lola Meli. Tamang-tama at siya na pala maghahatid sa'yo. Nagpatiuna si Lola Meli na lumabas ng kusina. Sa likod bahay din sila lumabas. Pagdating sa labas, ipinakiusapan ni Lola Meli ang driver na ihatid siya sa bayan. Salamat po sa merienda, Lola. Nakangiting sabi niya na makasakay siya ng pick-up. Wala yun, Iha. Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo. O siya, sige, at baka gabihin ka at mapalo ka ng tiyahin mo. Biro ni Lola Meli. Natawa naman siya.